pangalan niyo ma'am sa hearing kanina, sasabihin ko talaga ma'am na magandang gabi kasi po pinaunlakan niyo kami ma'am na kayo po ay makunan ng reaksyon. Although kahapon nag-interview tayo, pero diretso ma'am, paano niyo po paano niyo po ipapaliwanag sa inyong mga taga-suporta, especially sa sektor po na inyong inahandle, na ang isang progressive leader na tulad nyo po ay idinawit sa tradisyonal na uri ng korupsyon tulad ng mali-maletang cash po? So, unang-una, Bombo Kevin, ay siyempre pinasisinungalingan natin. Una na akong binanggit no doon sa first affidavit. Kung natatandaan mo nung mga ex-marines na 'yan, pangalawang affidavit na 'yan. So nakita mo ni-revise, no, binago yung script, binago yung mga pangalan, may idinagdag, mayroong ibinawas na mga pangalan nitong mga marines na ito. Kaya unang-una ay wala ng kredibilidad etong affidavit na ito, etong mga kasinungalingan na ito, nitong 80 na marines na ito. So kung para sa amin, ano to, no, desperate diversionary tactics, no, doon sa napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. No, talagang patuloy na panggugulo ang ginagawa nitong paksyon ng mga DDS senators at talagang desperado na sila ng i-demolish kami politically. No, nakita mo naman yung mga pangalan doon kasama yung aking dalawang kasamahan ay puro mga mga nagsulong ng impeachment, no? At nakita natin na talagang gusto na ring gibain yung mga kredibilidad, no, na nangangahas na talagang panagutin ang pamilyang Duterte. At nakita natin yung nasa likod niyan ay mga Duterte avid supporters, no? Kaya talagang buo naming pinasisinungalingan yung mga sinabi nitong mga ex-marines. Malicious, baseless na claim or narrative nitong mga ex-marines. Oo. Ma'am, are you expecting na, di ba ang term nila ngayon, resibo, pero yung meaning ng resibo na yan is yung ebidensya ilalapag nila kanina? Are you expecting sana na may ebidensya silang ilalapag para walang lusot ang dating congresswoman na si Franz Castro? Sorry, hindi ko kasi napanood yung actual na hearing. So nabanggit lang 'yan. At nakita ko yung transcript na pinagawa namin doon sa staff. Well, madali namang gumawa, no, ng ebidensya kahit na meron akong sinasabi nilang may picture. Ano ba yung na 'yon? Ano ba yung konteksto na 'yon? Yeah. No, na sinasabi, kahit na sabihin pang ilagay yung mga picture naming tatlo diyan, saan yan, anong konteksto, na sinasabi na, di ba, sinasabi na frequently daw nakikipag-meeting kami kay Zaldico at paglabas namin ay meron na kami meron na kaming meron na kaming paper bag. No? So ako hindi mo masamang nakikipag-meeting sa mga leaders ng Kongreso, lalong-lalo na pag panahon ng budget season. 3 buwan yan na budget season na yan, August, hindi lang 3 buwan, mula mula August hanggang December yan na budget season. So natural lang na nakikipag-usap kami sa mga leaders ng Kongreso, lalong-lalo na sa panahon ng sa panahon ng budget. At lalabas daw kami, meron kaming daladalang paper bag na ang insinuation ay pera. Hindi ba pwedeng sinaron namin? Hindi ba pwedeng pagkain yon kung totoo man na may daladala kaming paper bag? At walang instance na nagdala kami ng paper bag after ng pakikipag-usap namin at walang ganon, Kung may ebidensya sila, ilabas nila yon. Yung paper bag na yon na sinasabi, ini-insinuate nila na pera daw yon, no? Mga vague insinuation, mga conjectures, mga outright lies, itong sinasabi
nitong mga 80 na itong Marines na ito, no? Kaya talaga nakakahiya itong mga ginagawa nilang mga kasinungalingan. At Ah, unang-una, Bombo Kevin, yes, ma'am. wala kaming hindi kami na-involved sa anumang flood control projects. No, mula 2013 ang Makabayan ay hindi na i-involve sa mga insertion ng infrastructure project. Kaya wala kaming ganon, no? Wala kaming mga kickbacks, mga allocables, kahit tignan nila sa record, no, ng DBM, record ng ano no, ng GAA, no, Mm-mm. sa lahat. Kaya talagang ano, itong paglalabas na ito ng peking hearing na mga bogus na mga witnesses Oh, ay talagang coincidental, no, sa papalapit na ano no, talaga itinaon nila ito sa papalapit na hearing sa impeachment. okay. How about po sa tingin ng iba na although na Makabayan Block walang flood control allocation dahil nga oposisyon. Maaari po bang ang pagbibigay, posible lang to ma'am ha, ng maleta, hindi proyekto, para daw po posibleng bawasan ang ingay at di ba pinupuna nyo talaga at sinasalungat ang mga miyembro ng ng administrasyon ma'am, especially yung sa budget ma'am. Well, wala rin katotohanan yan. Para kami ay patahimikin. Oh. And no amount of ano, nakita niyo naman kung gaano namin nire-risk ang buhay namin. Kahit na ma-red tag kami, Mm. kahit nakasuhan kami, nagsasalita kami ng anumang tingin natin ay merong ebidensya at mga oposisyon namin sa kasalukuyan o sa nakaraang administrasyon. Hindi Oh. kami natakot, no, na ibulgar ang confidential funds. Hindi rin kami natakot na na-expose yung mga anomalya sa panahon ni Duterte. And Oh. even ngayon, sa panahon ni Marcos, hindi naman nila masasabing maka-Marcos kami dahil nagtangka kaming mag-impeach ng presidente natin. Mm. No? So, walang gano'n na pwede kaming bayaran, pwede kaming padalhan ng maleta at wala silang masasabi na nag-deliver sila ng anumang maleta sa bahay o saan mang lugar. Kaya walang katotohanan 'yon, nananatili ang Makabayan na independent, nananatili kami na nasa side ng taong bayan kung Oh. ano man yung kanilang ano no, yung kanilang mga issues, gustong gawin namin sa Kongreso, mga batas, pwedeng gawin naming tulong para sa kanila, no? Nananatili kaming independent at hindi kami mabubusalan sa Kongreso. Ay, oo nga, no? Kung na-monitor nyo kanina, ma'am, parang naging special mention din pala talaga yung sa Makabayan. Kasi nga, yung sabi yung sa mga term ng red tagging, the question na parang, di ba po, you are questioning yung sa militar na mga budget, gina-scrutinize nyo talaga yung military budget kasi nakikita nyo na may posible mga issues dyan. And parang na-raise din kanina nga na umano'y tumatanggap at binibigay sa kalaban ng gobyerno, ma'am. Any reaction to that, ma'am? Well, wala akong narinig na gano'n ano. Oo. Pero ito no, I take exception dito kay si Senator Alan Peter Cayetano dahil nag-insinuate siya Aha. ng inciting the militar na to Oo. take action against Makabayan and Parang other ganyan, ma'am. activities. Oo. Oo, ano ba yung gusto niya, no? Ano bang sinasabi niyang ganon na pag subtle na red tagging sa amin, bakit ano ba yung ginawa namin, ang Mm. namakabayan, para sabihan niya yung mga militar na kami ay ano no, na kami ay investigahan, Oo. tingnan, di ba? Oo. So talagang ano no, talagang uh, nakakagalit itong sinabi ni ano no ni Alan Peter Cayetano at nagririsyo ng buhay namin. No, gusto niya kaming aduhin sa militar, 'di ba? Ano bang ginagawa ng Makabayan? 'Di ba? Wala kaming illegal, wala kaming ginagawang violence or whatever. Hindi kami nag-advocate ng violence. In fact, gusto natin na magkaroon ng ano no, ng just and lasting peace
sa ating gobyerno at hindi kami pwedeng sabihan na nanggugulo sa ating gobyerno. Okay. Yan yung isa rin ma'am sa narinig ko kanina, yan yung ibig kong sabihin kanina sa narinig ko rin. Ma'am, yung sa kayo ba sa Makabayan Block, open kayo ma'am sa mga libro niyo po, especially sa Yaman? Lahat kayo? Well, yung aming salin, Oo. every year, yan, Bombo Kevin, O- nakikita yan ng media. Oh. At kahit na hindi hingin, ay pinapublish namin yung aming Oh. mga salin. At kung kayo ay mag-i-inspect sa aming kabuhayan, sa aming Mm. kabahayan, Mm. sa aming mga property, wala kaming mga business interest, no? Open 'yan sa public yung aming yung aming kabuhayan at sinasabing kayamanan, no? Walang nagpayaman sa mga makabayan makabayan representatives, no? Mula noong kami ay napasok sa Kongreso ng 1997. Nakikita ko naman, no? Parang simple lang talaga kayo, ma'am, yung mga pananamit, yung even sa, ano yan, ma'am, sa makeup, pero nirerespeto ko yung ganyang, ano yan, ma'am, pamumuhay na pinapakita nyo sa ating mga kababayan. Ma'am, sa tingin mo kaya, ma'am, yung claim ng National Bureau of Investigation na posibleng binayaran yung mga Marines by 5 million. Anong tingin niyo dyan, ma'am? Well, sa isang otoridad na katulad ni NBI Director Matibag na Oo. nagsasalita, Oo. so syempre meron tayong presumption of truth, di ba? Presumption of facts. Pero makikita natin at inilabas yung yung affidavit, nabasa ko yung affidavit. So Oh. tignan na lang natin sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. Kaya lang nakakalito ito, Bombo Kevin, kasi sa Monday, grupo naman ni Gatchalian ang magpapahiring, no, si Erwin Tulfo na chairman ng Blue Ribbon Committee. So tignan natin kung totoo ito, sana makita natin yung katotohanan dito. At ayun na nga kung may mga ganyan na nga, makikita talaga natin na walang kredibilidad, no? Politically motivated ang ginawang mga pagsisiwalat or sinasabing mga kwento nitong mga Marines. Okay. So, ito ma'am, paano magkakaroon ng legal na bigat ang pagdawit sa pangalan ng dating kongresista na si Franz Castro? Kung mismo ang testigo kanina, narinig ko talaga, may pag-amin yung si Johnny Buduan sa Senado na narinig lang niya at walang personal na direktang pagkita, pag-abot ng maleta, pera sa iyo po bilang mambabatas noon. Yes, wala naman talaga silang wala silang maipapakitang konkretong ebidensya. Kaya ganun ang mga statement na sinasabi nitong mga Marines na ito. Dahil kung totoo yan, edi dapat nagpakita na sila ng mga ebidensya Oo. kanina. Oo. 2 beses na yan na sila na humarap sa Senado, 'di ba? Kaya talagang talagang wala silang maipapakita. Well, kami pinag-aaralan ng aming council ng Oh. Makabayan kung ano yung mga pwedeng isampang kaso sa mga yan sa pagsisinungaling, no? At talagang talagang hindi natin yan palalampasin. Ma'am, alam naman natin yung lohika at track record ng Makabayan Black na medyo mahigpit talaga kayo at critic ba ng pork barrel, flood control allocations, ma'am, and itong nangyari sa ngayon ay sabi mo nga ma'am, magpa-file ng action, mga ano yan ma'am, 1 week, 2 weeks, o ASAP talaga, ma'am, as soon as possible yung pagsasampan nyo ng kaso against them? Well, kagaya ng sinabi ko, no, pinag-aaralan pa ano yung mga pwedeng legal means na pwedeng gawin para so syempre naman gusto talagang sirain yung aming mga personalidad, yung aming reputasyon.
no? Pag-aaralan pa natin yan, pinag-aaralan yan. Malalaman mo rin yan, Kevin, kung ano, no, Bombo Kevin, kung Yeah. magsampa na kami ng ano, no, legal action. Okay. Ito ma'am, special na sabihin natin message. Paano nyo po titiyakin sa mga taga Butuan and taga Caraga region na ang ACT Teachers Party List ay hindi nagamit bilang instrumento o laundering tool para sa mga pondong galing sa corruption po? Well, sa ating mga kababayan dyan sa Caraga, nakita niyo naman po ang record ng ACT Teachers Party List mula pa doon sa first 3 terms ni Representative Antonio Tino, doon sa last 3 terms ko rin bilang kongresista, na nakita nyo na marami tayong mga naipanalong mga benepisyo, pagtaas ng sweldo ng mga teachers, at iba pang mga panukalang batas para sa kababaihan na nagpabuti ng kalagayan din ng ating mga teachers, kababaihan at ng bata, no? Kaya at ito po, nakita nyo rin naman na wala sa amin sa Makabayan, lalong-lalo na po ako na nagpayaman sa pwesto. Kung mapapakita ko lang yung background ko, ito na yung kwarto namin mag-asawa kay Bombo Kevin, na talagang simple lang kami. Sabi nga ng anak ko, siguro kung may milyon-milyon ang mama ko o may maleta, dapat hindi kami talagang nagkumahog na ma-enroll ang anak ko sa libreng tuition, no, dito sa mga state college. At saka sabi niya, baka hindi na ako nagtatrabaho kung talagang may milyon-milyon. Kaya kami po ay talagang buong puso po yung aming paglilingkod sa inyo po, sa Caraga, lalong-lalo na sa mga teachers, lalong-lalo sa mga marginalized sector, na hindi po kami matitinag. At wag po tayong magpadala, no, sa ganitong mga diversionary tactics. Focus po tayo doon sa pagpapanagot ng mga kurakot sa gobyerno. Hindi lang yan si Vice Presidente, kundi yung lahat ng mga sangkot sa kurakot. So, makakatulong niyo po si former Representative Franz Castro para dyan. Pero okay lang po ba yung sa ating sa member ng pamilya, mga anak, hindi ba sila binubuli? Hindi ba sila talagang super na apektado po, ma'am? Paano nyo yan dinadala, ma'am? Medyo ang mga anak ko naman, alam nila naman yung ginagawa ko at alam naman nila yung buhay namin. Oo. At simpleng-simple ang buhay namin, naintindihan naman nila. So wala akong problema sa mga anak ko. Matured na ang mga anak ko at pati yung aking mga kamag-anak, relatives, kapatid. Talagang medyo galit na galit nga sila kanina, no, na sinasabi, pati mga co-teachers ko, galit na galit yan. Sabi nga nila, kung alam lang nila yung buhay ni Teacher Franz Castro, ay hindi sila maniniwala sa anumang sinasabi ng mga Marines doon sa Senado. Okay. Pero how about po, na-mention naman po yung mga pangalan nyo, how about po na kung i-invite kayo sa Senate, open kayo, ma'am, na magpunta? Well, titignan natin kung ano ba yung anong Blue Ribbon Committee ba 'yan? Kasi nakakalito na 'yan, Bombo Kevin, grupo ba ni Alan o grupo ba ni Gatchalian, 'di ba? So pag-aaralan natin. At kami ay so hindi namin kinikilala yung bogus na committee hearing ng Blue Ribbon Committee kanina ng grupo ng grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya pag-aaralan din namin kung kami ay pupunta sa Kongreso o sapat na rin na magbigay kami ng anumang pahayag. Okay. Ma'am, last na to, ma'am. Second to the last siguro. Yung Integrated Bar of the Philippines ay kinatigan ang Gatchalian na grupo, ma'am, sa quorum na yung sa quorum na stand nila. Ano yung tingin mo dyan, ma'am? Yung IBP na talaga din nagsalita? Ayan, mga na yan, expert sa konstitusyon, tsaka sa batas, Bombo Kevin. Kaya kami, naniniwala kami doon sa kanilang posisyon na konstitusyonal, legal, yung quorum, no? Kasi 12 na yung nasa grupo ni Senator Gatchalian, 10 na yung nasa grupo ni
Senator Cayetano. Kaya yung quorum na sinasabi ay naniniwala ako dun sa sinasabi ng IBP. Kasi meron na yung presidente, no, dun sa Avellino case, no? Kaya yung 12 ay quorum na yon kasi ang pinagbabatayan mo na ng dyan ay 22. Kasi yung isang senador nagtatago, yung isang senador ay nakakulong, no, hindi nila makukumpel yan na umattend doon sa anumang business sa Senado, kaya ang pagbabatayan ay 22. Kaya ang quorum ay ay 12. Kaya in order yung ginawa ng grupo ni Senate pro tempore Win Gatchalian. Okay. And this time siguro yung last. Ano yung reaction niyo po sa sinabi ng isang senador against the media po, ma'am? Well, napaka uncalled for yung ganyang sinabi ni Senator Marcoleta. Out of frustration ba gaganunin mo ka lahat ng mga media, no? Parang i-generalize niya ang lahat ng mga media na bayaran. No, mahiya naman sila doon sa mga media na talagang nagsisikap na magbigay talaga ng katotohanan, ng balance na pagbabalita, no? Yung mga totoong mga journalist na talagang totoo sa kanilang profesyon. Kaya talagang very disgusting etong comment ng isang kongresista against the media. Oh, isang senador po, isang senador. Yung isang senador, no, si Marcoleta sa mga media. Sige. Ma'am, baka lang may hindi ako na tanong sa inyo, ma'am, na gusto niyo ipaabot sa ating mga viewers, listeners po ngayon, ma'am. Well, kagaya na sinabi ko, no, wag po tayong magpapadala dito sa mga diversionary tactics ng mga grupo ng ng mga gustong ilihis ang mga issue sa impeachment, no? Focus po tayo sa impeachment, dapat nating panagutin si Sara Duterte doon sa doon sa ginawa niyang anomalya doon sa pondo ng confidential funds at iba pang mga ng mga impeachable offense na ginawa. At hindi lang yan, tuloy-tuloy din po yung ating pagpapanagot sa iba pang mga involved sa mga kurakot at saka sa mga kurakot dito sa flood control project na ito. Magsama-sama po tayo at huwag tayong ma-divert ang ating yung ating isipan doon. Focus po tayo doon sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa kurakot. Sige. Daghan kayong salamat, former Congresswoman Franz Castro, sa pag-answer po sa mga tanong natin sa ngayon dito sa Bombo Radio Butuan po. Again, ma'am, maayong gabi. Daghang salamat. Thank you, Bombo Kevin. Good night. Si Congresswoman Franz Castro,